Walang negative na time, walang negative na weight or negative efficiency, na walang mga gano'n. So, puwede kang gumawa ng problem pero puwede mong i-solve pero out 'no, parang hindi siya makatotohanan. Nagpa-practice ka lang sa math, pero actually it's not really, based on the actual, 'di ba, standard or best practice. Naintindihan ba yung point ko? Hindi ka puwedeng gumawa ng mga senaryo o data na masyadong, absurd or fictitious, 'di ba? Nagpa-solve ka ng ano, sobrang laki, sobrang dami, or out of the range sa standard. Walang hindi 'yun magandang ano, 'no? Katulad nga sinabi ko 'pag nagpa-solve ka ng time to ano, to reach this, halimbawa sa dynamics, negative yung lumalabas, o anong klaseng problem 'yan, 'no? Tsaka halimbawa negative yung weight, wala namang negative na bigat, 'di ba? So nung ko yung problem na 'to, and then nung chine-check ko sa ano, sa sa mga values, standard values, way off yung iba 'no. Pero ang importante lang dito is yung siguro ang maaano ko lang, mashi-share ay yung calculation 'no. Pero tingnan natin 'no, para lang mai-ano ko. Rundown ko lang 'no. Yung ihinto mo na lahat ng ginagawa, I'll give you time within the day, I'll give you time. So this is going to be the number 2, activity number 2 for under condenser 'no. And next is dun na tayo sa circulating water. So when we talk about circulating, feed water, siyempre kasama na yung mga pump, 'di ba, and so on 'no, galing din sa condenser. So we'll have time for that. But right now, eto yung masasabi natin na activity number 2. Yung modified, eto lang yung, tinatawag na reference, right? Reference. Kamukha nito yung problem, pero yung sosolve niyo is yung modified, 'no? So tingnan natin, 50,000 kilowatt. 'Pag sinabing 50,000 kilowatt, ilang megawatts 'to? Ilang megawatts 'to? 50,000 kilowatt, 50 megawatts 'no. So dapat marunong kayo mag-convert kasi sa mga energy system, 'di ba? Maraming mga conversion. Ang ginagamit lang natin ay hanggang ano class 'no, hanggang anong nangyari dito? Hanggang, megawatts ang ano, ginagamit natin. Pero when you talk of energy na marami 'no, may mga after ng mega ano, may ano, may, penta 'no, may 10 to eto kasi 10 to the ano 'to, 10 to the ilan ba 'to? 10 to the 6 'no, 'di ba? Mega, giga, 'no? Tapos may mga penta pa, exa, 'no? So, dapat alam niyo 'yan kasi when you talk of the energy of the sun, hindi ka gagamit ng megawatts, 'no? Masyado ng ano 'no, exa energy yata 'yun, exa, 'no? So, dito lang muna tayo sa mega, 'no? So, yung turbine daw ay nag-e-exhaust ng rate ng 7 ba 'to? Is it 7,000? 7, 226 ba 'to, pounds per kilowatt hour. Ano 'to, steam rate 'no, 'pag sinabing steam rate or yung heat rate, ito yung input mo, input yung lumalabas 'no, pounds kada kilowatt hour. Halimbawa, eto yung pounds ng steam sa kada kilowatt hour. And what is kilowatt hour? Kilowatt hour is parang metro natin 'no. Actually, kilowatt hour is energy 'no. Naintindihan ba yung sinasabi ko? So when you talk of kilowatt hour, yung binabasa na metro sa inyong mga sa metro natin 'no, ng Meralco is like this is energy 'no. Ito yung energy na nakonsumo mo o na-produce sa isang buwan halimbawa, ta's magbabayad ka na papaano mo nalaman na energy 'yan? 'Di ba yung kilowatt is kilojoule per second, right? Eh, di yun 'di ba, kilo and hour. You can convert hour into seconds, right? So 1 hour is 3,600 seconds, no? So pwede mong i-substitute yan. You can cancel seconds and seconds and lalabas eto, no? Kilojoule. And what is joule? Joule is work and work is energy, no? So pag naman nakikita kayo lagi na kilowatt hour, yan yung energy either
napo-produce niya or nako-consume 'no, yung kinakailangan na energy, 'di ba? Sa bawat energy na ito kilojoule, eh, 'no? So lumalabas ang natira lang is kilojoule, so energy. Sa bawat energy ganito ang pound ng steam na kailangan sa turbine, 7.226 sa bawat kilojoule 'no, o sa heat or sa energy or sa work 'no. The exhaust steam has a heat content of 989.9 BTU per pound kasi English tayo 'no. Although eto common na 'to na ginagawa 'no, English 'yun, pero eto is energy 'no, per kilowatt hour 'no, kasi 'yun yung basihan ng, mga cost tsaka ng mga amount of, energy. Sabi dito 989.9 and enters a condenser 'no, so eto yung exhaust ng galing sa turbine, BTU per pound 'no, per pound of steam, eto yung energy niya, yung BTU. Eto naman yung pound 'no, yung pound ng steam per energy, magkabaliktad 'di ba? So eto yung rate, pound 'no, eto yung bigat ng steam sa kada kilojoule na napo-produce. Eto naman yung energy, yung BTU 'no, sa bawat pound naman ng steam 'no, so titingnan niyo 'yun 'no. Enters the condenser at a pressure of 1 inch. So alam natin na ito ay vacuum. Papaano natin nalaman na ito ay vacuum? Kasi nga meron tayong 29.921 atmospheric, eh, ang layo nito 1, eh, 'no, pababa. So vacuum 'yan. Cooling water enters the condenser at 60 and leaves 10 degrees cooler than the condensing steam. Parang kanina ito, eh, 'no? 60 degrees Fahrenheit pumasok and 10 degrees cooler than the condensing steam. So papaano mo malalaman yung condensing steam temperature, 'no? So dapat aalamin mo based dun sa pressure 'no, kung binigay yung pressure diyan. The condenser utilizes single pass tube. Ano ba 'tong single pass? Ibig sabihin ng single pass, isang beses lang siya dadaan. The other is multi-pass, magpapabalik-balik siya, multi-pass 'no, with an outside tube diameter of 1 inch. So etong tube mo ay 1 inch, 'di ba? So normally 'pag sinabing 1 inch, eto ay outside 'no, 'di ba outside 'yan, eto yung inside, 'di ba? So dito malalaman mo yung thickness, wall thickness, 'di ba? Eto, 'yan, wall thickness, okey? Ngayon, ano yung material and the thickness of eto, gauge. Kasi may mga gauge 'yan 'di ba, parang sa wire, gauge 18 o 'pag sinabing gauge 18, 0.049 inches 'no. So ibig sabihin yung wall thickness niya ay 0.049 inches. So all you have to do is to multiply it by 2 'no. So eto, tsaka eto, 'yan. Eto ay 0.049, eto ay 0.049 'no. Eh, di ganito na lang natin 'no. So ganyan, 'yan. 'Di ba ganyan, eto yung thickness, eh, side view 'di ba? So eto yung isang thick na wall thickness, eto yung isang wall thickness. So kung gusto mong malaman yung inside diameter, all you have to do is to get the outside diameter tapos minus mo yung twice the wall thickness, no? Then made of 730 brass. Ano ibig sabihin nito? 730, 70-30 ratio. Ano yan? What is brass? Guys, class. What is brass? So brass is an alloy of two elements, copper and zinc. No? So ang copper nauuna lagi 70 and alloying elements zinc is 30, no? So ganun 'yan. So ganyan din yung mga stainless steel 'no, mga chromium nickel and so on 'no. So ang punta tayo dun sa mga ano, sa mga mabilis lang dadaanan ko lang 'to 'no, kasi ayokong maubos yung oras. I want you to rest din 'no, kasi tuloy-tuloy tayo na ano mahaba. So compute the following circulating water required 'no. Ano ba yung capacity ng tubig na nagsi-circulate sa buong condenser? Eto na medyo mabibigat 'to kasi hindi naman 'to tine-take up sa college, 'di ba? Or hindi naman 'to tine-take up sa power plant 'no? Tinutukan lang natin 'to na focus dun tayo sa condenser 'no? So meron pala tayong pinapa-compute na water film 'no? Water film, tube resistance, steam film 'no? Kung may water film, may steam film. Ano yung film? H 'no, yung H na maliit. Hindi hindi 'to ano,
dito enthalpy 'no, heat transfer 'to, so H, film 'yan, film coefficient. Overall heat transfer coefficient, alam niyo 'yan 'no, so papaano 'yan? Q equals UA 'no, LMTD o UA delta T. Logarithmic, alam niyo rin 'yan 'di ba, LMTD delta 1 minus delta 2 over natural logarithm of delta 1 over delta 2 'no. Tingnan niyo lang kung ano yung constant 'no, kung steam yung steam ba 'no, ay higher, um, temperature is constant o kung ano man 'yon 'no. So, surface condenser in square feet, I think it's more square, surface area. Paano ba kinukuha yung surface area ng condenser? It is the area na kumo-contact doon sa init o pagpapalamig 'no. Halimbawa, eto yung ano, halimbawa eto yung bilog, 'di ba? Tapos meron ka pang isang bilog. So 'pag tinanong kita, ano ba yung area ng condenser na binabanggit 'no? Parang hindi naman bilog na bilog 'to pero we're trying our best na ano 'no. Halimbawa ganyan, 'di ba? Ano ba yung area 'no? So titingnan mo kung ano yung best practice. Is the area outside 'no? Kasi kung eto yung steam nasa loob halimbawa o nasa loob yung tubig 'no, depende kung ikaw ay nasa surface condenser halimbawa, eto sabihin nating eto yung ano, water, 'di ba? So water is here. Ay, ano ba 'yan? So halimbawa eto yung water 'no, 'yan. Tapos eto yung wall thickness. So nandito yung steam sa labas, tama ba? So eto napakita ko sa inyo, 'yan, 'yan. So dito, eto yung steam, 'di ba? So nasa paligid yung steam, yung yung water ay nasa loob, 'di ba? So ano yung contact surface natin 'no? So ang contact surface natin ay eto 'no, 'tong labas 'no, 'tong labas or eto 'no. So you just have to see kung ano yung practice 'no. Kasi ang surface is yung unang-una ang surface ay yung tinatawag na perimeter 'no. Eto, eto yung surface 'no, perimeter times length. So kuha ka ng length diyan 'no, yun yung surface area, 'yan 'no. So eto yung mga surface area 'pag hinawakan mo yung tubo o bote yun yung surface 'no. So ibig sabihin ilang area ilang area ang kailangan para makapag-produce ng ganitong tubo 'no, sa ganitong heat, okey? So, gagamit ka ng mga formula diyan sa ano, sa heat transfer 'no. So, iba kasi yung pag-compute ng area sa bilog na mga elements tsaka sa square lang, 'di ba? Kasi kung ang heat ang ano mo ay, eto lang halimbawa 'yan 'no. So, may thickness din diyan 'no, may thickness. Pero iba yung pag-compute diyan 'no, convection lang 'yan 'no, conduction pala 'no, catex. Q equals Ka 'no, delta T over the length or thickness 'no. Pero iba kasi 'pag bilog, gagamit ka ng mga ano diyan, yung, outside diameter or inside diameter or radius 'no. So yun ang pinag-uusapan natin. So
pero ang sinasabi ko rito, ang formula dito sa surface ay eto lang, na hindi 'to yung sectional area, it's not the sectional area, it is the surface. Meaning eto, 'no, yung yung bakod perimeter, multiply mo ng length. So ano yun, so ganito yung Q equals ano bang formula dito? Q ano ko lang, equals overall heat transfer tapos delta T or LMTD, depende kung anong gagamitin niyo, 'no? So kailangan makakuha ka ng overall heat transfer, which is the equivalent of the reciprocal of the overall resistance, 'no? Ito 'yon. Area, 'di ba? Ito yung area pi d times L. Then 'tong logarithmic temperature difference, kung no, ginagamit yung logarithmic temperature difference class kung iba-iba yung temperature gradient natin, no, sa isang pass. Pero kung ano, AMTD lang, average mean, no. Pero pag alam mo na nag-iiba-iba yung temperature difference, no, between the cooling, no, and I mean between the hotter and the colder, no, gagamit ka ng ano kasi more precise yun, no, for every point. More precise ang LMTD, tatandaan, no? Kaya ginawang logarithmic kasi nonlinear, no? Hindi nga constant eh, kasi pag constant proportional lang. Ito is nonlinear, no? Nonlinear 'yan. Tapos ano pa? Yung inaano din yung tube resistance, steam film overall, 'di ba? Yung U, logarithmic mean temperature difference, surface condenser in square feet. Eto, yan, yung surface area in square feet, no? Ipasadahan ko lang, no? So, eto yung mga gagamitin natin na formula. Paano ba yon? Ayan, no? So, paano makuha yung steam flow rate? So, kunin mo yung output ng turbine times steam rate, binigay kanina. Heat rejected, no? Heat rejected, ano ko na lang, binibigay din. Tapos, yung ano, calculating the water required, no, yung circulating water, heat rejected, tapos specific divided by the specific heat of water, yung MC, di ba? CP, delta T. Yan yon. Temperature rise, no, water film, nandiyan naman, tube resistance, steam film, overall heat transfer, and logarithmic temperature difference. Ito yung sinasabi ko kanina, yung surface condenser, yung area, no, if you're gonna get the area, paano to? Area is Q over U over LMTD, no? So ito rin 'yon. If you wanna get the area, no, eto, Q equals U times the delta T, no? Or the logarithmic mean temperature uh, difference. Pareho lang 'yan, TD, temperature difference, is delta T din 'yon, no? It depends kung gagamitan mo ng arithmetic or average or yung logarithmic, no? Pag nakita mo na hindi pantay-pantay o hindi uniform yung temperature difference niya along the route, no? So paano kunin yan? Ito naman, no? Nandito naman yung lahat yan kung paano kunin. Andiyan naman sa formula. But what I want you to, no, pwede niyong basihan yan, but I want you to solve, no, this is number 2 kasi nga medyo out of range yung mga ano doon, yung mga values na naco-compute, 'no. Eto, minodify ko yung problem ni Michael Gutay, 'no. Si Engineer Michael Gutay, nabili ko lang yung libro, 'no. Eto yung ngayon, this is going to be activity number 2 nasa steam condenser. Lagay ko lang, activity number 2. Which should be submitted within today, 'no, kahit hanggang 11:59, 'no, ng gabi. So 11:59, 'no, bago bago yung susunod na araw, wala namang problema yon sa atin, 'no, 'yan. So ano 'tong activity number 2? A 50,000 kilowatt turbine exhaust steam at a rate of, na pareho lang, the exhaust steam has a heat content of, then enters condenser at a pressure of 1 inch mercury absolute, which is obviously a vacuum pressure kasi 29 yung sa paligid natin, sa paligid ng mundo ay 29, ito ay 1. So talagang below the atmospheric pressure, no? Corresponding to a saturation temperature of 79, no? So titingnan mo yung saturation
temperature ng 1 inch, 79 kasi makukuha mo yun kasi yung steaming ano yun, condensing, temperature, 'di ba? Kasi ano na yan, enter the condenser, eh. So, 'pag pumasok siya sa condenser, vacuum pressure siya, titingnan mo yung corresponding temperature which is 79, 'di ba? Eh, meron yatang mga ano dun na ano, 'di ba titingnan mo kung anong condition kung 10 degrees 'no, 10 degrees lower than the ano 'no, than the condensing temperature. So ang condensing dito ay 79. Cooling water enters 60 and leaves 10 degrees cooler than the condensing. O kaya nga 79 minus 10 'no? Kasi 79 'to, yung ano, yung condensing temperature, eh. Eh, dapat daw 10 or 10 degrees Fahrenheit lower, yun yung kanyang exit ng water 'no. Pumasok siya na 60, lumabas siya na 69 'no. So 9 degrees ang tinaas niya. 9 degrees Fahrenheit yung na-absorb ng, tubig mula sa steam. The condenser utilizes single pass tubes, so hindi siya nag-ulit-ulit 'no, hindi siya multi-pass with an outside diameter of 1 inch 'no. So yung 1 inch na 'to, gauge 18 na parang yero, parang may mga gauge kasi yung mga plate tsaka thickness, mga tubo. So 'pag ikaw ay may gauge 18, may 0.049 inches ka na thickness. So ang gagawin mo dun, magkabila yun dahil symmetrical naman, 'di ba? So may thickness sa kabila, no, wall thickness sa kabila, na multiply mo ng 2 kung gusto mo makuha yung inside diameter kung may paggagamitan ka. 730 brass, brass is, as I told you before, brass is the alloy for copper and zinc, no? So dito, copper yan, yung 70, ito ay zinc, no? So, assuming a steam film coefficient, kasi nung kinumpute ko yung steam film coefficient, 12,000. Eh, nung tinignan ko sa standard, ang steam film coefficient lang pala, no? Sa mga steam power plant tsaka sa condenser or boiler ay 1,000 to 5,000. Eh, lumalabas sa computation kanina nung pinapa-compute sa letter D, 12,000. So, off na, way off, no? So, kaya ginawa ko na lang given, no? Ginawa ko na lang given yung steam film, no? Condition and a tube length of 20, no? Pinapa-compute ko yung mga sumusunod, no? Ano ba yung mga sumusunod? Compute the following. Eto, ay, water required, no? In gallons per minute, pareho pa rin. Water film coefficient, paano ba kino-compute yung water film? Dapat may velocity ka, meron kang relation, no? Ito ay empirical, no? Film of water means H is film of water. Meron ng formula 'to, empirical. Ibig sabihin sa tagal ng panahon na ginagamit ng mga tao yung makina, yung condenser, yung boiler, nakabuo na sila ng standard formula, no, or ng by practice, no? When you say empirical, it is a formula based on practice ng mga practitioner. Then tube resistance per unit area overall heat transfer is yung U. And then logarithmic temperature difference, alam naman natin yan, no? The difference between the two deltas over the natural logarithm of the quotient, no? Laging kung paano inayos yung una tsaka pangalawa, yun din yung numerator tsaka denominator. Surface condenser in square feet. Ano yung area, no, ng surface na kailangan para sa sistema nito? Tsaka number of ideal tubes required. Kung ganito kadaming area, ilang tubes yung dapat gamitin kung meron kang 20 feet na length. Dapat kasi may length or may ano ka. Kung area naman ang binigay or diameter, dapat meron kang um, uh, uh, number of tubes, 'di ba? So mga gano'n. So para lang sa exercise natin. Ngayon, binigay ko na rin yung mga answer. All you have to do is to expound, no, based on the previous problem. So how do we calculate the water required? No, eto 'yon. Water film, nando'n naman yung formula. Tube resistance based on the empirical formula, nandiyan, no? Overall heat transfer yung U, no? U. Tapos yung logarithmic mean temperature difference 14.02, no, nandito naman, no, nasa unang problem, meron lang akong tinanggal kasi hindi siya akma. So nandito lahat na-solve naman yung iba diyan, no? Halimbawa, etong gallons na-solve yan, tapos yung 14.02 na film, tsaka yung iba pa, no? So nandito naman lahat yung mga solusyon
'no, ng ating, problem. So, papaano hanapin yung number of tubes, dapat, makuha mo muna yung area 'no. 'Pag nakuha mo yung area at, meron kang ano, na surface area tsaka yung, length, makukuha mo yung, number of tubes, ayan, kunin mo muna yung area ng, later ko na bibigay yung ano, kasi hindi tayo nagkikita, eh. Sige. Sige po, this is the area of the single tube 'to, kukunin mo yung area ng single tube, ibig sabihin eto 'di ba, ulitin ko lang. So, 'di ba eto yon, 'yan 'di ba? So, meron kang, tawag dito, eto, parang ganyan 'yan 'di ba? So, yung isa kung kukumputin mo muna yung isa, so ganyan 'di ba? So, yung tube na 'to 'di ba, yung area niya yung pinaka-ano 'no, 'di ba 'yan yung tubo 'no, 'yan yung tubo halimbawa. So, kukunin mo 'tong area yung nahahawakan mo, yung surface 'no. Yan. Pi d, what is pi d by the way? The pi d is the ano, so pi d ito 'yun 'no, yung bakod, 'yan 'no, yung perimeter, 'yan 'no. So kukunin mo 'to tapos i-aano mo sa length 'no, so outside diameter ito 'yun, tapos ito yung length 'no. So, nasaan ba yung length natin? Puwede ba 'to? 'Yan, ito, hindi makita, 'yan. So ito yung length niya, 'di ba? 'Yan. So eto 'tong bilog na 'to, 'yan yung, ano, 'yan 'no. So ito yung diameter, tapos eto yung length. So surface na 'yon, 'di ba? Pi d outside diameter length tapos kasi ang standard sa mga pag-compute ng tubo yung sa outside, kung saan dumadalo yung steam. Kasi nasa loob yung tubig, eh, 'di ba nasa loob yung tubig. So kumo-contact siya, the steam first contacts with the outside, 'no, sa outside ng ano, ng tubo. Tapos yung loob ay, tubig, 'di ba, tama? So yung loob naman ay, tubig. So depende 'no? So ito yung tubig, 'yan. So lagyan natin, 'yan 'no? So pumapasok sa loob yung tubig, tapos eto yung steam. So outside ang pinagbabasehan 'no, so for all the best practice calculation outside 'no? So yung, 'pag nakuha mo na 'yan sa single, 'di ba, sa single imu-multiply mo doon sa, area na nakuha mo 'no. Area total, 'di ba nakuha mo yung area total, number 7 'yon. Eh, divide mo sa ano 'no, sa area ng single tube, 'di ba? So lalabas yung dami ng, ano, tubo na kailangan. Eto naman surface condenser, 'di ba, Q, 'di ba, eto yung ano, in tsaka yung sa out. Ito yung sa mass flow 'no, para makuha mo yung heat. Ito naman yung sa area, ah, from the heat is QAU LMTD or LM na delta T 'no, kung gagamit ka ng logarithmic mean. So, nandiyan naman lahat 'no. So, nandito naman yung mga so eto 'no, ang pinapa-solve ko lang class ay eto 'no, it's a modified problem 'no, it's a modified problem kasi nga hindi tama yung nakuha na steam film coefficient 'no. Kasi ang steam film coefficient lang ay 1,000 to 5,000 by practice. Eh, nung sinolve ko yung una, nung sino natin 12,000. So,
way off, no? So may mga problema dun sa ilang given. So 1,000 to 5,000 kumuha lang ginawa ko na lang na median 3,000 no? Kumuha lang ako bandang gitna, 3,000 yung, film coefficient, no? So 'pag, kinuha mo yon ma-solve mo na yung ibang mga ano, heat transfer data kasi kukunin mo 'yan, eh, 'di ba, yung film coefficient sa steam, sa water, tsaka sa tube. So, 'yun ang gagamitin mo para makuha mo yung overall coefficient 'no. So, yung overall coefficient 'yun ang, ano ng kaibahan ng reciprocal 'no, 'yun ang reciprocal ng, U 'no. U is 1/h na total 'no. Or 1/r 'no. So titingnan niyo yung mga formula nandiyan naman 'no. So yun lang muna, kailan natin sa-submit 'to? So yung hard copy next week, kung tayo ay magkikita next week, ibig sabihin, dapat sana ay, face to face na 'no. Kaya lang meron tayong executive order coming from the president of the university na once na na-reach na yung 42 and above 'no, 42, 43 masyado ng mainit, inconvenient both for professor 'no, mga teachers and students 'no. So, pero 'pag napunta kayo sa school or halimbawa meron kayong face to face na class kahit hindi sa'kin 'no, pakidala niyo na lang 'no, kasi para hindi tumambak. Meron na kasi tayong mga dati pa 'no, yung ano ba yung pinagawa ko sa inyo nung bago this? Yung turbine 'no, yung mga turbine hindi ko pa nakukuha yung ano, yung hard copy 'no. Ibigay niyo lang sa secretary or sa office ni Doctor ano, yung ating ano, department head si Sir, Robert Corpus 'no? Kasi dun naman ako nag-i-standby din, naglalagay 'no? So, basta ang gagawin ay modified ng ano, this is going to be activity number 2 'no, number 2. So, activity number 2 eto, activity number 1 yung nauna, ipapasa yung hard copy, so make it good, make it clear step by step. Tapos ipapasa din yung soft copy. Whether PDF in Word or Excel or PPT, walang problema. Okay? So malinaw yung instruction. So, i-save ko lang muna 'to and then, i-ano ko 'no, I think nabigay ko na sa inyo 'to but I'm gonna give din yung PowerPoint 'no. Baka mas makatulong sa inyo yung PowerPoint, wala namang problema 'no. Wala namang problema sa'kin yung mga ano, yung mga materyal 'no. Kasi kinompile ko lang din naman 'yan 'no. So 'yan. So 'yun muna unless na may tanong ba? Sir, yung sa ano po, yung papasa po na ring bind, okay lang po kaya sir na hindi mo na i-print yung PowerPoint na solution, sir? Kasi madami din po Hindi kasi. mag-print na lang kayo ng ano, 'di ba puwede tayong mag-print ng 4 in 1, 3 in 1? Okay lang po yan, sir? Okey lang 'yan, Pag oo. apat sa ano. Kahit na wag na ano kasi ano naman, basta lang may print para mas madali kasing mag-check sa print, eh, mas mahirap sa ano, sa 'di ba? Mas mahirap sa ano, sa Bale sa yung sa bale yung sa yung instruction manual po, sir, ganun na lang din po gawin namin. puwede yung sa Steam ng ano, yung sa Steam Yung PowerPoint sa PUP POP? po. Sige, oo. Opo. Yung puwede niyong i-print ng 3 in 1 or Or in ano, one, sir. or 4. Okey lang ba 'yun? Sige po, sir. Sige, sige. So may tanong pa? Tapos sir, okay lang po kaya sir yung activity 2 namin, yung ipapasa po mamaya, kahit pwede po kaya sir kahit next week na lang din po yung i-upload? Uy, ang tagal naman. Ano pala ngayon, ano bang araw ngayon? Ano bang araw? Oh, Tuesday pa lang, bakit naman next week? Hanggang mamayang gabi nga, eh, 'di ba? Natapos na kayo sa 1, 'di ba? Eh, yung 2 nandun na yung solusyon, kokopyahin na lang, eh.